Matinding alyansa ng Pilipinas o puwersa ng Pilipinas at Japan, mga sanggay, pinag-uusapan at ibinalita na rin po sa mismong Japan. Hello, magandang oras po sa inyong lahat. This is me once again, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog. And today, pag-uusapan po natin itong patungkol po sa Pilipinas at Japan, na ngayon ay mayroon pong tinatawag na sanib puwersa. At dito, gusto ko pong ilabas sa inyo mga sangkay mga impormasyon tungkol po sa matinding sanib puwersa ng Japan at Pilipinas, na ito po mismo ay magpapasakit sa ulo ng China. Dahil ang Japan po mga sangkay talagang pumapalagi sa China eh. Ngayon, ang pagkakaalam po natin, mukhang sabay na po ito sa operasyon. Magsasabay na po yung mga kasundaluhan ng Japan at Pilipinas. Anyway, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel, no? 1.24 million na po tayo dito sa YouTube. Ilang tulog na lang mga sangkay, o ilang oras na lang, 1.25 million subscribers na po tayo. So, kung gusto mong mapabilang dito sa mga solid sangkay, i-subscribe muna po itong ating YouTube channel. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba, tapos i-click nyo yung bell, at i-click nyo po yung all, okay? Sa mga solid sangkay na nanonood ngayon, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay. Okay, ito na. Umpisa na po natin ito. Ngayon, ito po kasi. Ibinalita po ito doon sa Japan. Ayan, Philippines-Japan confirms closer security cooperation. So, panoorin mo natin. Foreign and defense ministers of the Philippines and Japan have agreed to cooperate more closely to respond to situations in the East and South China Seas. East at South China Sea. Bakit mga sangkay? Yung Japan din kasi, pinanghihimasukan din nitong China. At itong Japan, mga sangkay, ang kaibahan lang kasi may mga malalakas silang pandigma at pumapalag po talaga sila sa China. Okay? So, tuloy natin. The move comes amid China's increasingly assertive behavior in those waters. The Philippines' top diplomat Enrique Manalo and Defense Chief Gilberto Teodoro held a so-called 2+2 meeting with their Japanese counterparts, Kamikawa Yoko and Kihara Minoru, on... Okay. So ngayon mga sangkay, alamin po natin kung ano ang buong detalye na ito. Kasi I'm sure gusto niyo na rin maintindihan ano nga ba itong RAA na pinirmahan po ng dalawang bansa, Pilipinas at Japan. Ano ba ang mayroon sa 2+2 meeting na ito? Kasama ang ilang detalye ng Reciprocal Access Agreement o RAA ng Pilipinas at Japan sa mga tinalakay sa ginanap na 2+2 ministerial meeting sa bansa. Tinutukan yan live ni JP Soriano. JP. At Emil, mga kapuso, matapos nga ang makasaysayang 2+2 ministerial meeting na yan, ay sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na sa pinakamataas na antas na ang defense cooperation ng dalawang bansa. Sa gitna po ito ng patuloy na agresibong aksyon ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Naku, nasa pinakamataas na daw po, na antas na level, ang defense cooperation nitong dalawang bansa. Ibig sabihin, mga sangkay, talagang magsasanib puwersa o matinding sanib puwersa ang ginawa nila ngayon ng Pilipinas at Japan. So wala pa pong reaction dito yung China. Hindi ko alam kung ano ang kanilang masasabi dito mga sangkay, pero sigurado maiinis po ang China dito. No? Pero kahit pa naman sila mainis, kahit sila ay mainis, so mga sangkay, wala na sila magagawa. Pangalawa, pumapalagi yung Japan sa China. Ito po yung kinagandahan dito. Kaya nga ako mga sangkay, kung tatanungin ako tungkol dito, okay. Kasi itong Japan, sa Asia po yan. Ang Amerika kasi, sa ibang lupalop na yan mga sangkay, pwedeng ginagamit lang tayo yan eh. Yung Japan, wala po yung wala po yung interest na hindi maganda o planong hindi maganda sa Pilipinas. Kilala naman po natin yung mga Japanese, di ba? Sila po yung isa sa may pinakamagagandang kultura sa panahon po natin ngayon. So ito, panoorin natin. Bago ang 2+2 ministerial meetings ng Japan at Pilipinas, magkahiwalay munang nagpulong ang mga defense at foreign ministers ng
Japan at Pilipinas. Tumagal ang pulong ng mahigit 2 oras. Grabe, no? Marami sa mga detalye ng RAA pinlansya sa 2+2 meetings ngayon. Naku po, kabahan na po yung China dito. Mukhang malalagay sila sa alanganin dahil po ang Japan, ayan na, oh. Nobyembre pa noong 1 taon nang inumpisahan ang negosasyon. Last year pa pala to. Mukhang ngayon lang lalong mapaplansya. Nagkasundo ang Japan at Pilipinas na ituloy at palakasin pa ang maritime at air domain awareness kasama ang mga like-minded countries. Ide-develop din ang defense capabilities at ang pag-promote sa interoperability ng AFP at ng Japan Self-Defense Forces sa pamamagitan ng mga exercises at kooperasyon sa pamamagitan ng defense equipments at bagong teknolohiya. Pagdating po sa bagong teknolohiya, alam po natin na ang Japan ang mayroon dyan. Kaya nga minsan na pag-uusapan namin ang tungkol po sa mga malalakas na bansa, naisip namin itong Japan kasi matagal pong naging tahimik eh. Dahil po sa naging sanction sa kanila simula po ng World War II. Kaya iniisip namin na baka ang Japan may mga nakatagong mga high-tech na gamit, pandigma. Mamaya may maglabasan ng mga robot no? Lumilipad tapos ala Voltis 5 yung datingan. Pero seryoso mga sangkay, advance ang technology ng Japan. Lalong-lalo na po sa mga equipment, pandigma. At ngayon mga sangkay, ang Japan kasi, kaya may mga ganito ng klaseng galaw ngayon, all out na galaw na nila. Kasi ang Japan, pinayagan na po ng West na magpalakas, especially yung US, na magpalakas ang kanilang puwersa. Dahil sa RAA at 2+2 meetings, may ituturing na raw na nasa pinakamataas na antas ang alyansa ngayon ng Japan at Pilipinas. The RAA brings our defense partnership to an unprecedented height. We also explored other measures to enhance and coordinate our defense and security policies. Si Japanese Defense Minister Kihara Minoru tinawag na groundbreaking ang kasunduan sabay garantiya sa mas malakas na suporta sa Pilipinas pagdating sa mga makabagong gamit gaya raw ng mga Japan-made air surveillance radars. Yun ang magaganda dyan mga sangkay. Yan yung Japan, mga sangkay. Isipin nyo, dating kalaban, pero ngayong kaalyado. Dati po nating nakalaban yan, mga sangkay ng World War II, diba? Pero ngayon, ang Japan talagang bumabawi sa Pilipinas eh. Sabi rin ni Minister Kihara, labis na nababahala ang Japan sa mga paulit-ulit daw na aksyon ng China sa West Philippine Sea na delikado anya at labag sa international law. Correct. Si Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko naman sinabing asahang titindi pa ang pagkakaisa ng Japan at Pilipinas pagdating sa pagsusulong ng defense cooperation. Nako, tabahan na po yung China dito. Asahan na daw po, natitindi pa ang sanib puwersa ng Japan at Pilipinas. Ayon kay Secretary Teodoro, pareho lang ito halos sa VFA na meron ang Pilipinas sa Amerika at Australia maliban sa ilang probisyon. Kabilang sa pareho ay kung sino ang may jurisdiction sa isang sundalo ng Japan Self-Defense Force man o sundalong Pilipino sakaling masangkot sa isang krimen sa Pilipinas man o sa Japan. Ayon sa RAA, batas ng bansa kung saan nangyari ang krimen ang paiiralin at siya rin ang may jurisdiction sa sundalo. It's just tailored to conform to the requirements of the domestic law of each country. That is the only difference. In essence, everything remains the same. It allows the interoperability between the armed forces of the Philippines and the Japanese Self-Defense Forces, both here and in Japan. Ang Japan, meron na ring RAA sa Australia at Britain. Dahil sa kasunduan, tinanong ang gobyerno ng Pilipinas kung posible rin bang magkaroon ang Japan at Pilipinas ng Mutual Defense Treaty. Ito, magandang tanong to. At pagpapahintulot ng EDCA sites para sa Japan sa Pilipinas. Sabi ng DFA, wala pa ito sa usapan ngayon.
Pero sabi pa nga, di ba, titindi pa raw yung alyansa ng dalawang bansang to. I think whether we will need to expand it to cover other areas or not will really depend on how the situation. At Emil, mga kapuso, kabilang nga po sa mga napagkasunduan sa meeting na yan ay ang pangako ng Japan ng agarang pag-deliver ng 5 malalaking Coast Guard ship sa Pilipinas na Yan ang maganda, mga sangkay. Kita nyo? Nasa sariling bansa, nasa sariling rehiyon lang po natin. Ang tutulong sa atin ng ganon. Japan po, mga sangkay, yung US. Ano bang, may ginawa ba yung US sa kagaya nito? Anong sabi po dito, mga sangkay? At Emil, mga kapuso, kabilang nga po sa mga napagkasunduan sa meeting na yan ay ang pangako ng Japan ng agarang pag-deliver ng 5 malalaking Coast Guard ship sa 5 malalaking barko ng Coast Guard sa Pilipinas na galing Japan na bahagi po ng tinatawag na ODA. Yan ang maganda, mga sangkay. Kailangan natin yan sa ating teritoryo. And I'm sure, yung mga pro-China, nakakalungkot man isipin, no? Pero hindi po sila masaya sa nangyayaring yan. Kasi nga, mga pro-China yung mga yan eh. At yan muna ang latest. Okay, so, ayan, napakalaking good news nito. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Ako po, kung tatanungin nyo yung opinion ko, masaya po ako. Diba? Kasi ang Japan, ito po yung may kakayahan para talagang ihambalos itong mga ginagawa ng China. Pumapalag po itong Japan sa China. Hindi ko ma-imagine, mga sangkay, kung ang Japan at Pilipinas ay magkakasabay po sa isang operasyon dyan sa West Philippine Sea. Tapos makakasalubon yung China. Well, ano pong inyong opinion? Just comment down below. Now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel. Sangkay Dyan Daily. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Nag-upload po ako dito ng mga vlog. Okay? So, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Okay? Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.